lead na declare gitu. Iki. Kaya dengar. Malam nih. Iya gitu. Ketengre. Pagol na to. Berat banget. बड़ा है दादा खाना में दिन ना समझता खाना ना ये बनना चाहने से ले आए देखा को छोड़ दिया हाँ नुमा हेयर कर ला खाए तो इधर malam deखाए हैं तो क्या रहा पड़ती है आगू से जाता नहीं बोल गया बता पट्टो बाजरा भाई की नहीं तो सोता खाया रहा माँ को कुछ नहीं करता है बाजरा बनना भाई की तो बहुत है बड़ी बाबा Hi guys, ayun kumakain na po si RG. Noodles po yung ulam namin. Ako at saka yung mga bata. Hinahayaan ko siya yung kumain mag-isa. Para kung gusto niya na, kung ayaw niya na, edi tatayo siyang, pagtatayo siya, ibig sabihin ayaw niya na yan guys. Diyan ko na siya pinaupo para di mahulog. Tapos si Magkuya naman, ayan. Noodles lang yung ulam, masaya na yung mga janakids ko. Si Ari naman dyan ko pinaupo sa table kasi hindi niya abot. Thank you, mommy. Welcome. Thank you, mommy. You're welcome. Thank you, tita. No, mommy. Mommy. Yeah. Akala niya pati sa pa-noodles ay nagbibigay. Kaya tuwing may kinakain, always nagtithank you talaga tita si Arin. Mamaya po ulit. Ayan guys, pakita ko lang sa inyo. Tinanim ko na yung aking gulay na yung dito cauliflower, and then dito cabbage, at saka yung dito pechay. Parang yung tinuruan kasi ako, sinabihan ako na itanim na muna siya sa isang tapos pag lumaki na siya, saka mo siya ihiwalay-hiwalay. Ang tagal pala bumukad ng bulaklak na to. Ang halaman na to, ayan ba? Laki na ng aking cabbage. Ay, ang aking cabbage ba yun? Hindi siya cabbage, ano yun? Radish. Cabbage man ata eh. Wow guys! Ito, ganito pala yung bulaklak niya. Oh my! Ayan. Ayan, tignan nyo oh. Ang ganda! Ano nga natin? Ang bango eh. Ang bango. Grabe. Ang sayo ko isa pa lang siya. Nagulat ako. Ang ganda eh. Ang ganda niya talaga. Ayan oh. Ang laki niya pa. Ito talaga sa daniya ko. Iwan ko pa talaga kung bakit hindi siya sumibol. Hindi siya tumubo ba. Yung tingnanim ko daniya, pero yung mga tumutubo is tawag dito, kulitis. Kaka winter ka lang kasi. Saka baka hindi pa ngayon talaga yung taniman niya. Hintayin na natin. Pero nagsimula na siya guys. Kung dati hindi ako nagme-medyas no. Pero ngayon, pag umaga, kailangan mo na talagang mag-medyas kasi malamig na talaga siya.
Hindi siya mabuhay. Kung wala tayong antay natin na lumaki, kung wala talagang lumaki na parang dahon ng dania is bungkalin natin ulit and then magtanim ulit tayo. Okay lang yan. Ganyan talaga yung pagtatanim. Kung minsan success, kung minsan naman hindi. Tapos yung ano nga po pala guys, pag naghuhugas ako ng plato, kung yung tubig dumadaan sa likod, dito ko pinaharap yung daanan ng tubig. Kaya doon na yun. Medyo basa-basa. Para sana pupunta yung tubig dito. Pero hindi siya kaya dahil konti lang naman magagamit kong tubig. Saka mabilis lang ako maghugas ng plato kaya yan. Hindi siya abot dito. Yan ang laki na. Sumiwala yung patatas guys. Oh. Kaya hindi na tayo pwede maglakad-lakad dito kasi may yung patatas. Oh. Yan, tignan nyo dito yung tubig. Oh, yan kahit maliit yung aking marigold dyan guys, oh, pero ano siya, namulaklak siya, oh. Ayan. Sino ano yan? Akala ko kambing yun. Hindi masyadong mainit ngayon. Tsaka bakita ko sa inyo guys, nasira yung pintura. Ayan o, nasira na yung pintura. Sira talaga siya. Ito yung kulay sa loob ng bahay namin. Ano siya, yung may pagkadilaw ba. Binuksan ko kasi kukulayan ko sana yung mga banda kung sa mga yung may mga part na marumi ba. Pipinturahan ko sana. Pero nung pag-open ko, ano na siya, tawag dito, sira na, tsaka umitim na. So, tsaka medyo may amoy na rin. Kaya hindi ko na lamang tinuloy. At saka guys, magandang balita po pala na naayos na ang aming motor kahapon ng hapon. Pero habang tumutulong ako sa pag-ano ng kung anong kailangan nung nag-aayos ng motor, grabe yung sakit ng ulo ko. Tinalian ko yung ulo ko ng tela para maibsan lang yung sakit ng ulo ko ba. Grabe yung sakit guys, alam mo yung parang mabibiyak yung ulo mo tapos umano ba sa batok mo. Tapos sobrang sakit talaga, grabe. Alam mo yung gusto mong magpahinga pero kailangan ko pang magluto at saka kailangan ko pang ayusin, pakainin pa yung mga bata bago ako talaga makapagpahinga. Kagabi medyo maaga-aga kaming natulog. At saka buti na lang kanina umaga pagising ko nawala na. Saka ginainuhan ko na pala yun yung aking, pakita ko sa inyo guys ha. Yan pakita ko sa inyo na laki na no. Kaya kahapon ginanyanan ko na talaga to. Habang tinitignan ko yung motor na inaayos kasi iniingatan ko. Parang tinignan ko talaga kung ano ba. Para maayos talaga yung pagkakabit ba. Pero may kulang na gamit kahapon. Kaya medyo natalagalan talaga kami. Kailangan niya ng tip. Kailangan niya neto. Tsaka yung dalawang gamit na hinahanap niya wala pa kami. Kaya bumalik ulit yung nag-ayos ng motor. Pumunta ulit siya sa hardware niya. Bumalik siya ulit dito. Naayos man pero may isa na namang kailangan. Kaya sabi niya, next time na lang, bumili muna kami ng gamit na yung isa na kailangan namin tapos saka na lang siya babalik dito. Tsaka pero naayos na guys. Tsaka naghati na rin kami ha, naghati kami sa bayad ha. Kasi yung dalawang auntie nagbigay kahapon. Pero wala sila auntie kahapon dahil nagtrabaho sila sa palayan ba. May sila, parang tinawag sila para mag-harvest ng palay tapos sasahuran sila. Kaya sina auntie at uncle nagpunta at saka yung isang uncle nagpunta rin. Pero yung auntie, yung isa dito, hindi siya umalis kasi walang kasama yung mga bata dito sa bahay. Madalagita ba? Anong garlic oh. Dito ako kumuha ng lupa kanina. Nakalimutan kong itanim ligpit to. Maganda itong taniman dito banda guys kasi dito yung bakas ng tinatapunan ng mga dumi ba ng hayop. Kaya talagang dito ko kinuha yung lupa kanina. At saka alam niyo yung guys, palaging sumasakit yung tagiliran ko. Kaya panay tingin ako sa YouTube guys kung ano ba yung tawag sa sakit na palaging sumasakit yung tagiliran at saka tawag dito kagabi sumakit yung ulo ko, yung bato ko, tapos alam mo yung balikat natin guys
sobrang bigat na masakit. Siguro dahil sa paghihila-hila ko rin ng tubig at saka naglalaba pa ako nung nasira yung motor, straight talaga akong hila-hila ng tubig. Tapos pag maglalaba ako, kailangan kong damihan talaga yung paghila ng tubig. Tapos mga kumot pa yung nilabahan ko, kaya talagang siguro naabinat lang siguro yun kagabi. Sobrang sakit. Uy, talagang pinuntahan ako ni auntie. Pinahingi ko si Ayman. Pinatanong ko sa Ayman kina auntie kung may gamot ba sila sa sakit ng ulo, paracetamol ba? Wala daw. So, pagkatapos noon, nag-upo muna ako sa table habang nagsasaing ako ba. Tapos, pumunta si auntie sa bahay namin. Tinanong niya ako, binigyan niya ako ng nung mais para panggawang popcorn. Tinanong niya ako na okay na ba daw ako. Nakakita na ako ng gamot auntie, sabi ko naman sa kanya. Bilis pumunta ni auntie. Kaya talagang sina auntie, mahal na mahal nila ako. Kaya talaga kagabi, salamat, sobrang thank you talaga ni auntie. Thank you auntie. Kasi buti pa si auntie nagpunta sa bahay namin, tinanong ako kung okay lang ba ako, kung okay na ba, wala na bang sakit yung ulo ko. Sabi ko naman na medyo okay na auntie, salamat auntie. Binigyan niya ako kanina yung popcorn niluto ko para sa mga bata. Yung mga bata lang din ang kumain. Uy, ayan yung tinanong dito. Kinain ng pato, kaya kailangan talagang ikulong yung pato. Tingnan niyo yung bahay doon. Kitang kita na siya kasi yung mga dahon-dahon, pinutol nila yung dahon. Kaya kahoy na lang talaga na nakatayo, wala ng dahon. Ayan. Ito yung lugar namin, tahimik. Lalo na pag nasa loob ka ng bahay namin, napakatahimik. So, andito na lang guys. Mamaya po ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tsaka, basta maraming salamat po sa inyong lahat guys. Kandito na lang. Bye-bye. Thank you so much. Bye!